Gayon, sinabi ng Kremlin na ang NATO ay nakikipagdigmana sa Russia. Higit doble ang tinaas ng budget ng depensa ng Alemanya. Mula 57 bilyon hanggang 180 bilyon sa ilang taon. Ang pagtaas ng budget sa depensa ay nagpapakitang naghahanda para sa digmaan kontra Russia, hindi lang sa numero natatapos ang Alemanya. Sa papel, umpisa pa lang ang budget. Sa likod nito ay malawakang pagbabago sa bansa, mula conscription, pag-upgrade ng bunker, ospital, hanggang pagpapadala ng tropa. Idinisenyo ang bawat kilos laban sa agresyon ng Rusya. Ngayon, makikita natin kung paano naghahanda ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa na harapin ang Moscow habang nakikipagkaisa sa mga kaalyado nito sa NATO. Magsimula tayo sa totoong nangyayari sa lupa. Hindi naghihintay ang Alemanya ng magalang na répondes s'il vous plaît para sa digmaan. Nag-alala ang buong Berlin dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022 at mga drone nitong palihim na lumilipad sa Poland. Hindi lang kumakatok ang problema, kundi binabasag na ang pintuan. Tumugon ang Alemanya dito ng malaking pagbabago. Pinalalakas nila ang militar. Ina-upgrade ang kalsada at riles at gumagawa ng plano para protektahan ang 84 na milyong mamamayan. Bawat kilos ay nakatutok sa Rusya. Malinaw na senyales na seryoso ang Berlin. Badyet ang pangunahing balita rito. Sa susunod na 4 na taon, target ng Alemanya ang dolyar. 180 bilyon taon ng budget sa depensa. 35% ng gross domestic product mas mataas kaysa sa edukasyon at kalusugan. Para sa bansang nakatuon sa kapayapaan mula ikalawang digmaang pandaigdig, tila pinalitan mo ang bisikleta ng rocket ship. Bumili sila ng 35 F-35 stealth fighters mula United States, mga jet na kayang magdala ng nuclear payloads ng NATO. Kagamitang swak sa matinding panahon. Mas mabilis nang napoproseso sa produksyon ang mga tangke, drone at artilyeriya ngayon. At nakakatuwang isipin, marami sa mga sandatang ito ay ipinapadala pasilangan papuntang Polonia, Estonia, Latvia at Lithuania. Iyon ay dahil doon nila inaasahan magsisimula ang susunod na labanan. Doon nagtatagpo ang hangganan ng NATO at Rusya. Para palakasin ang kanilang kahandaan, bahagi rin ang Alemanya ng nuclear sharing program ng NATO. Sa praktika, may mga nuclear bombang Amerikano sa Alemanya at pwedeng ihatid ng mga Germanong piloto kapag inutos. Sa Bushale Air Base, mga 15 P-61 na bomba ang nakatago sa ilalim ng konkreto, bakal, at mahigpit na seguridad sa mga pinatibay na vault. Konti lang ang mga detalyeng mahigpit na binabantayan sa NATO. At may mabigat na dahilan ito. Itong ayos ay naglalagay sa Alemanya sa gitna ng Europa at sentro ng estratehiyang nuclear. Kung magkaroon ng malaking digmaan, ang mga bombang ito ay hindi lang mga simbolo. Isa ito sa pinakamakapangyarihang panakot ng Alemanya. At kung gagamitin, ito ang pinakamapaminsalang baraha na maaari nitong gamitin. Usapang hawak mo ang Joker. Ang nakikita natin ay muling binubuo ng Alemanya hindi lang ang kanilang hukbo, kundi pati ang balangkas ng isang estado sa panahon ng digmaan. Pinapalakas ang highway para sa tangke, minamapa ang riles para sa mabilis na galaw ng tropa, binubuksan muli ang Cold War bunkers, at naghahanda ang ospital para sa sugatang parang digmaan. Sa madaling salita, nilalagyan ng bansa ng bilis at tibay ang kanilang sibilyang infrastruktura. Puno ng gasolina, bala, at pagkain ang logistics hub dahil ang pagkaantala sa digmaan ay maaaring magdulot ng pagkatalo. Simple lang ang layunin. Sa oras na magsimula ang digmaan, dapat handa agad ang Alemanya. Hindi sa loob ng araw. Dahil nasa gitna ng Europa, kailangan nitong maging handa tumulong sa mga kaalyado saan man. Pero may dalawang muka ang heograpya. Ang Alemanya, nasa gitna ng NATO, ay sentro ng tropa at lohistika, ngunit pangunahing target din. Sa malaking digmaan, unang malalagay sa panganib ang mga kalsada, tulay, daungan, at linya ng tren sa buong bansa. Isang missile strike sa mahalagang tagpuan ng tren, kayang magparalisa ng supply chain ng ilang araw. At hindi lang ito teorya. Ipinakita ng digmaan ng Russia sa Ukraine kung gaano kabilis masira ang power grid, telecom, at sistema ng tubig kapag inatake. Kaya ang mga inhinyero sa Alemanya ay hindi lang nagpapalakas ng konkreto. Naglilibing sila ng kable, nilalagyan ng proteksyon ang data center,
at nagsasagawa ng blackout drills sa mga lungsod na di na nakarinig ng sirena mula Cold War. Kasali rin ang mga tao rito. Simula Hulyo 2000 at 27, bawat kabataang lalaki ay kailangang magparehistro para sa posibleng serbisyo militar. Hindi pa ito ganap na conscription, ngunit ito ay isang hakbang patungo roon. Mabilis ding gumagalaw ang mga polisiya. Nagsagawa ng magkasanib na ehersisyong militar ang Alemanya, Poland, Lithuania at Finland para magsanay sa mabilisang tugon sa banta ng Russia. Mas matibay na ang pagbabahagi ng impormasyon, pagsubaybay sa tropa ng Russia, paglulunsad ng satellite, at aktibidad ng hukbong dagat. Ang Bundeswehr, ang pinag-isang sandatahang lakas ng Alemanya, ay bumubuo ng mabilis na unit na kayang maipadala sa loob ng 48 oras. Nagsasanay ang espesyal na puwersa para sa sabotahe, paglusot, at paniniktik sa likod ng kalaban. Tumutulong din ang ekonomiya. Dumarami ang produksyon ng mga armored na sasakyan, bala ng artillerya, at drone sa mga pabrika ng depensa. Ginawang sentro ng supply militar ang ilang pabrika ng sibilyan. Kaya tuloy-tuloy ang lakas ng hukbo. Lahat ng aspeto ng ekonomiya ng Alemanya ay kasama na sa plano ng digmaan. Hindi lang para lumaban, kundi para protektahan ang puso ng Europa. Ginagawa ng Alemanya ang mga sundalo, lungsod, at pabrika nito bilang isang pader upang pigilan ang pananakop ng Rusya bago nito lamunin ang buong kontinente. Pero paano tayo umabot sa ganitong yugto? Lahat ng ito ay konektado sa imperyo, pangarap, at mundong di pinansin ang isang tao. Noong huling bahagi ng 2000 at 21 habang abala pa rin ang buong mundo sa mga balita tungkol sa COVID at mga bakanteng estante sa mga tindahan, may ibang kwento na nangyayari. Sa satellite feed, binabantayan ng United States Intelligence Team ang paglapit ng mga tangke, rocket launcher, at artillerya ng Russia sa Ukraine border. Sa social media, nagsimulang kumalat ang mga malalabong video ng mahahabang convoy na nagpapahiwatig ng mas malaki pang mangyayari. Pero mula sa Kremlin, wala. Ni isang salita. Ang katahimikan na yon ay tuluyang nabasag noong Disyembre nang kumilos na si Putin. Naglatag ang Rusya ng mga kahilingan na ikinagulat ng kanluran. Sinabi nito na dapat itigil ng NATO ang lahat ng aktibidad militar sa silangang Europa, gitnang Asya at Ukraine. Hindi kailanman pwedeng sumali ang Ukraine sa alyansa. Ang ultimatum na iyon ay hindi lang para sa kinabukasan ng Ukraine, kundi direktang hamon sa NATO. Para kay Putin, ang NATO ang tunay na kalaban at matagal na siyang sabik sa ganitong harapan. Para maintindihan ang pagkahumaling ni Putin, balikan natin ang nakaraan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, wasak ang Europa at bagsak ang ekonomiya nito. Noong 1900, 49 itinatag ng United States at 11 kaalyado ang NATO laban sa kontrol ng Unyong Soviet sa silangang Europa. Simple lang ang kasunduan. Atakihin mo ang isa, kalaban mo silang lahat. Ang pangakong yan, na tinatawag na Artikulo 5, ay naging lifeline para sa mga bansang nagsisimulang bumangon. Pero iba ang nakita ng Moscow. Kung ang kanluran ay nakakita ng kaligtasan, ang Unyong Soviet naman ay nakakita ng patibong. Sa mga leader ng Rusya, tingin nila ang NATO ay paraan ng Amerika para pigilan at bawasan ang kanilang impluensya. Lalong tumindi ang takot na iyon noong 1991 nang bumagsak ang Unyong Soviet at nahati sa 15 magkakahiwalay na bansa. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, at Uzbekistan. Wala na ang imperyo at pinanood na lang ng Kremlin habang maraming bagong estado ang sumali sa NATO para sa proteksyon. Siyempre, bukas ang mga kamay ng NATO para tanggapin sila. Noong 2004 sumali na sa alyansa ang Estonia, Latvia, at Lithuania na dating bahagi ng Soviet sphere. Dumating ang pangangakong ibinigay noong 2008 na pwedeng sumali balang araw ang Ukraine at Georgia. Para sa Rusya, higit pa ito sa pagkawala ng impluensya. Ito ay ang NATO na unti-unting lumalapit mismo sa kanilang pintuan. Kapag naging miyembro ang Ukraine, pwedeng magtayo ng legal na kampo. Ang tropang Amerikano sa 1,900 may hangganan ng Rusya. Hindi lang iyon isang estratehikong banta. Para kay Putin, tinamaan nito ang pinakapuso ng kanyang pampulitikang misyon. Nang tumanggi ang NATO umatras noong 2000 at 21 sinalakay ng Rusya ang Ukraine,
Noong Pebrero 2022, simula ng pinakamalaking digmaan sa Europa, mula 1,945. Siguro inisip ni Putin na matatakot ang NATO sa mabilis na atake at uurong. Pero nagkamali siya. Imbes na matakot, naging sanhi ito ng pag-aaklas. At ang mga alinlangang maliliit na bansa ay agad nagpasya. Sumali ang Finland sa NATO noong 2023, kaya nadagdagan agad ng 1,300 at 40 km ang hangganan nila sa Russia. Sumunod ang Sweden noong 2000 at 24 na tuluyang isinara ang Baltic Sea para sa NATO. Ngayon, pinalilibutan na ang Russia at tanging Belarus at ang wasak na Ukraine na lang ang hindi NATO member na kapitbahay nito sa Europa. Para kay Putin, hindi lang ito estratehikong pagkatalo, kundi personal na sampal. Parang natalo sa high-stakes poker sa harap ng mundo. Ang mga leader na nasa kapangyarihan ay hindi madaling tumatanggap ng kahihiyan. Masusing binabantayan ng Alemanya ang labanang ito dahil may mabigat silang dahilan. Hindi lang Ukraine ang kalaban ng Rusya. Gusto rin nitong paalisin ng NATO ang mga tropa nila sa Poland, Baltics at Finland. Isang pantasya na sisira sa alyansa. Matatag ang Ukraine dahil sa tulong ng kanluran. Pero pang matagalang laro ng Rusya ay umaasang mapagod ang determinasyon ng NATO. Bagamat malabong malampasan nito ang NATO sa tagal, may iba pa rin itong kalamangan. Ang pinakamalaki sa mga ito ay maaaring ibuod sa isang parirala. Ang dami na walang pagkakaisa ay nagdudulot ng kaguluhan. Kita mo, hindi nagkakaisa ang NATO, kaya nagiging magulo ang sitwasyon. Todo gastos ang Alemanya ng bilyon-bilyon sa militar at nangunguna sa pag-unlad. Pero sa buong NATO at European Union, hindi laging pareho ang antas ng pagkaapurahan. Malinaw na halimbawa ang Pransya ng pagkakahating ito. Matagal nang isinusulong ni Pangulong Emmanuel Macron ang depensang pinangungunahan ng Europa na hindi labis umaasa sa Estados Unidos. Ang kanyang pananaw ay taliwas sa paraan ng Alemanya na umaasa sa kagamitang Amerikano, magkasanib na pagsasanay at koordinasyon sa militar ng United States. Walang halatang away, pero may tensyon. Ito ay lumalabas sa mga debate tungkol sa estratehiya, paggastos, at pamumuno sa tugon ng Europa. Sa Timog, ibang realidad ang kinakaharap ng Italia, Espanya, at Gresya. Hindi sila kasing lapit sa Rusya, kaya hindi agad ramdam ang banta. Kasabay nito, inaharap nila ang mataas na utang, kakulangan sa enerhiya, at lumalalang kaguluhan. Delikadong hakbang sa politika ang paghingi sa mga botante sa Roma o Madrid ng suporta sa defense budget na 5% ng gross domestic product. Mataas ang pressure sa ospital, tumataas ang gastos sa bahay, at di sumasabaya ang sahod. Ginagamit ng mga populistang partido ang pagkadismaya para makakuha ng suporta. Tinatanong kung bakit ginagastusan ng bilyon-bilyon ang armas habang hirap ang tao sa pangangailangan. Hindi rin lubos nagkakaisa ang silangang bahagi ng NATO. Masigasig na itinutulak ng Poland at mga estado ng Baltiko ang mas mabilis na militarisasyon. Babala nila ay delikado ang anumang pagkaantala. Mas malumanay ang posisyon ng Hungary. Tinutulan ni Punong Ministro Viktor Orban ang parusa ng European Union at binatikos ang suporta ng NATO para sa Ukraine. Ang kanyang paninindigan ay nagdulot ng hidwaan na nagpapahirap sa alyansa na magsalita bilang iisa. Patuloy pang inaangkop ng bagong kasapi ng NATO na sina Sweden at Finland ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ng pagiging neutral, ngayon ay hinaharap nila ang hamon ng pagbalanse ng tradisyon at bagong responsibilidad. Sa Sweden, tutol ang progresibong grupo sa pagpapalawak ng militar at nais unahin ang diplomasya. Opisyal na neutral pa rin ang Austria at Ireland. Sinuportahan nila ang Ukraine sa tahimik na paraan, pero hindi sila bahagi ng malalaking planong depensa na binubuo ng Germany sa paligid. Ang hindi pantay-pantay na halo ng mga prioridad na ito ang tunay na pagsubok ng Germany. Handa ang Berlin mamuno sa mga hakbang militar ng NATO. Pero hindi nito kayang kumilos mag-isa. Bawat mahalagang desisyon ay nangangailangan ng buong kasunduan. At kahit isang bansa lang ay maaaring magpabagal ng mga bagay-bagay. Sa mundo kung saan mabilis magbago ang banta, delikado at mabagal ang paghintay sa kasunduan ng 31 gobyerno. Habang ang NATO ay nahihirapan sa mga pagkakabahaging ito, ang Rusya naman ay tuloy-tuloy sa pag-usad, ginagawang mas malaking banta ang kanilang makinarya ng digmaan araw-araw. Sa unang bahagi ng 2000 at 25 umabot sa 100 at 43 bilyon ang badyet sa depensa. Tumaas ng
25% mula nakaraang taon, at halos 40% ng kabuang gastos ang napunta rito. Para mapunduhan ito, binawasan ng Rusya ng 16% ang pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan. Para makamit ito, naging agresibo sila sa pulisya nila. Plano ng Rusya na palakihin ang kanilang militar sa 200 at 39 na milyong tao, kabilang ang 15 milyong aktibong sundalo. Para maabot ang layuning iyon, tinaas ang draft age mula 27 hanggang 30 na nangangahulugan na mas maraming kabataang lalaki ang kinukuha para magsilbi. Ngayon, ang mga draft notice ay dumarating na sa pamamagitan ng digital na sistema, kaya mas mahirap na itong iwasan. May mga pumipili ng civilian service, pero ang sistema ay nilikha para pilitin silang sumali sa hukbong sandatahan. Ang Rusya ay kumukuha rin ng mga kontraktual na sundalo at nagdadala ng mga mandirigma mula sa Hilagang Korea at Aprika. Kahit na mahigit 10,000 sundalo ang nawala sa Rusya sa Ukraine, ngayong tag-init at 1 milyon mula 2,000 at 22, mabilis silang nakabawi. Pinapalitan ang kagamitan at layong makumpleto ang lakas ng hukbo sa 2030. Dahil dito, labis na nababahala ang intelihensya ng Alemanya. Nilikha ng Rusya ang ika-44 Army Corps at inilagay ito malapit sa Finland. Tahimik itong banta na pwedeng aksyonan ni Putin kahit kailan. Pinapataas din ng Rusya ang kanilang aktibidad militar sa mga rehiyon ng Nordic at Baltic, kung saan tumutulong ang Alemanya na ipagtanggol ang teritoryo ng NATO. Nagiging mas agresibo ang depensa sa himpapawid, electronic warfare teams, at ehersisyong militar ng Rusya sa paligid ng Dagat Baltic. Kasabay nito, tumataas ang cyber attack at paniniktik, kaya laging alerto ang NATO. Parang hinahanap ni Putin ang gulo o kahit maliit na sagupaan para mapakinabangan niya ito. Malaking banta rin ang hukbong dagat ng Rusya. Ang Northern Fleet ay may mga submarino at barkong pandigma na may dalang cruise missiles na kayang tumama sa mga target saan man sa Europa. Oo, pati ang Berlin. Sa Dagat Baltic, pwedeng umatake, humarang ng ruta, o magpalapag ng tropa ang hukbong dagat ng Russia sa mahahalagang isla. Alam ng Alemanya na maaaring mapanganib ang mga daungan nitong Hamburg at Bremerhaven. Ibig sabihin, nanganganib din ang seguridad sa pagkain at kalayaan sa paggalaw ng bansa. Ang kilos ng Rusya ay hindi lang pagpapakita ng lakas, kundi isang tunay na banta. Dagdag pa rito, muling binubuo ng Rusya ang kanilang industriya ng depensa. Kamakailan, nakita sa satellite images ang malalaking konstruksyon sa 5 lihim na lugar na may kaugnayan sa missile fuel. Matagal na tahimik ang mga lugar na ito, pero ngayon ay aktibo na muli. Ang ibig sabihin nito ay muling binubuksan ng Russia ang mga lumang pabrika ng missile ng Soviet at nagtatayo pa ng mga bago. Ang ginagawang gasolina nila ang nagpapagana sa sandatang Iskander na tumama sa mga lungsod ng Ukraine at nagdulot ng matinding kaguluhan. Ang parehong gasolina ang nagpapatakbo sa air defense systems gaya ng S-300, S-400 at mga nuclear missile ng Russia. Masamang balita ito para sa Europa. Sa Alemanya, ang digmaan sa Ukraine ay bahagi lang ng mas malaking sitwasyon. Hindi lang isang bansa ang kalaban ng Russia. Naghahanda ito para sa panahong ang militar ang magtatakda sa Europa. Alam ng Alemanya na bawat pagkaantala ay binibigyan ng mas maraming oras ang Russia para maghanda. Delikado ang sandata ng Russia, pero mas malaki ang banta ng grupo nito. Hindi na nag-iisa ang Moscow. Malapit na itong nakikipagtulungan sa China, Iran, at Hilagang Korea. Magkasama silang bumuo ng grupong kayang hamunin ang mundo. Noong 1975, nagbabala ang eksperto mula United States na si Zbigniew Brzezinski na magiging bangungot kung magsanipuwersa laban sa kanluran ang China, Rusya at Iran. Naging totoo ang babalang iyon noong Pebrero 2000 at 22 nang pumirma ang Rusya at China ng isang walang hanggang pakikipagpartner. Ilang araw bago salakayin ang Ukraine. Simula noon, mas tumibay ang kooperasyon nila. Nagpapadala ang China sa Rusya ng mahahalagang kagamitan at uranium para sa kanilang nuklear na programa. Kahit hiniling ng China sa Rusya na huwag gumamit ng sandatang nuklear noong 2000 at 22 at 2023, nagpatuloy pa rin itong tumulong. Maagang tumulong ang Iran sa pagpapadala ng drone at misil na sumira sa mga istasyon ng kuryente at lungsod ng Ukraine. Ngayon, nagpapadala ang Hilagang Korea ng milyong-milyong bala ng artilleriya at sundalo. Ginagamit ng Rusya ang pera mula sa langis at gas nito para bumili ng mga armas, pondohan ang digmaan, at maghanda para sa mas malaki pang bagay. Ayon sa ilang eksperto,
posibleng nagpaplano ito ng direktang laban sa NATO. Binabantayan ng intelihensya ng Alemanya ang kilos ng Rusya dahil sa lumalaking pag-aalala. Bagamat mababa ang tsansa ng direktang pag-atake ayon sa paniniktik ng Denmark, nakakabahala pa rin ang mas malawak na sitwasyon. Ang ambisyon ng Rusya ay lagpas Ukraine at ang estratehiyang pandagat nito noong 2022 ay may planong dominahin ang ilang bahagi ng Arctic, kabilang ang mga lugar na may koneksyon sa operasyong militar ng Estados Unidos. Habang natutunaw ang yelo sa Greenland, natutuklasan ang mga bihirang mineral na mahalaga sa paggawa ng sandata, elektronika, at sistemang misil. Ang kontrol ng mga yamang ito ay maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mga susunod na labanan. Ang Alemanya ay maingat na nagmamasid dahil ang mga yamang iyon sa Arctic ay maaaring magbago ng timbangan sa isang digmaan na matinding tatama sa mga ruta ng kalakalan nito at mga tungkulin sa NATO. Ang kontrol sa Arctic ay nakakaapekto sa hilagang NATO at anumang abala sa pandaigdigang supply chain ay matindi sa Berlin. Hindi kailangang direktang atakihin ng Rusya ang Estados Unidos. Maaaring subukan nito ang pagkakaisa ng NATO sa Polonia, Norwega, o Estadong Baltiko, mga bansang may tropa, rutang kalakalan, at estratehikong interes ng Alemanya. Habang bumubuo ng alyansa ang Rusya, nararamdaman na ng Alemanya ang banta ng digmaan na unti-unting nagbabago sa kanilang araw-araw na buhay. Kinakabahan ang mga kabataan sa panukalang draft registration sa 2027. Libo-libo ang nagprotesta sa Kreuzberg, Berlin. Bitbit ang placard na walang digmaan, walang paraan. Nahahati ang opinyon sa social media. Mga hashtag tulad ng ipagtanggol ang Alemanya, banggaan sa kapayapaan. Ang pagbagal ng ekonomiya ay maaring magdulot ng mas maraming kaguluhan. Noong 2024, 0.3% lang ang paglago ng Alemanya at naapektuhan ang pondo ng paaralan at ospital dahil sa depensa. Ang mga populistang partido ay nakakakuha ng suporta sa pamamagitan ng pangakong babawasan ang budget ng militar at magpupokus sa mga trabaho. Kung sumiklab ang digmaan, maaaring umabot sa marahas na labanan ng mga makabayan at pasipista. Ang enerhiya ay isa pang mainit na issue. Itinigil ng Alemanya ang pag-angkat ng gas mula sa Rusya pagsapit ng 2025 at lumipat sa supply mula sa Norway at lakas ng hangin. Tumaas ng 20% ang presyo mula 2022. Kaya ramdam ng pamilya ang hirap at nagsasara ang maliliit na negosyo. Posibleng tumaas pa ang gastos kung magkadigmaan at maisara ang shipping lane sa Baltic Sea. Nagtatabi ng reserbang gasolina ang Alemanya, pero kapag tumagal ang labanan, maaaring maubos ang yaman at migrasyon. Nag-iipon ng piyesa ang mga pabrika bilang paghahanda. Kung magkaaberya sa supply chain dahil sa China o Rusya, malayo na ito sa panahong ang problema ng Alemanya ay pagka-late ng tren. Nagbabago na rin ang edukasyon. Sa silangang Alemanya malapit sa Poland, tinuturuan ang mga estudyante sa mga paaralan ng first aid, ruta ng paglikas, at pangunahing kaalaman sa cybersecurity. Tinuturuan ang mga bata kung paano matukoy ang phishing scams na maaaring gawa ng mga Russian hacker. Praktikal ito pero nakakakilabot. Parang paghahanda para sa bagyong sanay hindi dumating. May libreng civil defense na kurso na ngayon sa mga universidad. May mga bayan na nagkakaroon ng resilience fair para turuan ang mga pamilya mag-empake ng emergency kit at makipag-ugnayan kahit walang telepono. Hindi ito takot. Ito ay pagiging Aleman ng Alemanya. Nagpaplano hanggang sa pinakamaliit na detalye. Mabilis na kumikilos ang militar. Ang Bundeswehr, na dating kulang sa pondo at pinagtatawanan, ay ngayon ay pangunahing prioridad. Ang mga bagong recruit ay nagsasanay sa virtual reality simulators para sa labanan sa lungsod at cyber attack. Bumili ang Alemanya ng drone na kayang mag-jam ng signal ng Rusya. Ang mga Leopard 2 tank nito ay ina-upgrade para sa Arctic at urban warfare. Kabilang sa joint exercises ng Poland at Finland, ang pagtatanggol sa Baltic port at pagbawi ng sinakop na isla. Sinusubukan din ng Bundeswehr ang mga artificial intelligence driven na logistics system para mapabilis ang pagdadala ng mga supply kaysa dati. Mula sa dating tahimik na opisina, naging parang pagsasanay na ito ngayon. Dahil dito, mapapaisip tayo, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng digmaan para sa mga Aleman kung lalala pa ang sitwasyon? Sa totoo lang, ang sagupaan ng NATO at Russia ay magiging kakaiba kumpara sa kahit anong nangyari mula noong 1945 at ang Berlin ang magiging sentro nito. Sa totoo lang, matinding dagok ang aabutin ng ekonomiya
Ang 45 trilyong gross domestic product ng Alemanya ay nakasalalay sa pag-export ng mga kotse, kemikal, at makinaryang pang-industriya. Batay sa pag-aaral noong 2025, maaaring mapahinto ng digmaan ang 30% ng produksyon. Kung magsasara ang mga daungan o himpapawid, maaaring magsara ang mga pamilyang nagpapatakbo ng pabrika sa Bavaria. Maaaring umabot sa 10% ang unemployment, pinakamataas mula noong 2008 crisis. Ang inflasyon na nasa 5% na ngayong taon ay maaaring magdoble kung maantala ang pag-angat ng gasolina at pagkain. Nagbabala ang Bangko Sentral na ang digmaan ng NATO at Russia ay maaaring magdulot ng 15 trilyon na pagkalugi sa ekonomiya sa isang taon. Batay sa pag-aaral, maaaring mabawasan ng 8% ang gross domestic product ng Alemanya. Hindi lang iyon recession, bangin na iyon. Mababago ng mga refugee ang lipunan sa isang iglap. Kung umatake ang Rusya sa Baltic State, mahigit 8 milyong tao ang tatakas papuntang kanluran, karamihan sa Alemanya. Maaring magtayo ng tent camp sa parke sa Hamburg, gawing pansamantalang tirahan ang paaralan, at unahin ng ospital ang mga sundalo. Maaring mag-agawan ang lokal na residente at bagong dating sa mga pangunahing pangangailangan. Nakaya ng Alemanya ang 1 milyong refugee noong 2000 at 15 mas mabilis at magulo ito ngayon. Ang mga border towns gaya ng Gorlitz ay madaling maapektuhan ng malalakas na cyber attack. Maaaring atakihin ng Russian hacker ang mga bangko na posibleng magpatigil sa automated teller machine at online payments. Noong 2000 at 24 nawalan ng mahigit $100 milyon ang German car maker na si Rheinmetall dahil sa ransomware attack na nagpahinto sa kanilang information technology systems at operasyon sa depensa. Sa digmaan, pwedeng tumigil ang industriya, bumagsak ang power grid na magdudulot ng dilim sa mga lungsod, at magsara ang mga ospital na umaasa sa digital records. Ang Alemanya ay naglalaan ng 10 bilyon para sa cyber defense pagsapit ng 2000 at 28. Ngunit ang mga hacker ng Rusya ay hindi tumitigil. Araw-araw nilang sinusubok ang kahinaan ng NATO at maaring mapanganib ang epekto ng digmaan sa politika. Ang alternatibong Führer Deutschland Party, malayong kanan at may 20% sa survey noong 2025, posibleng lumakas pa sa pagsisi sa NATO o refugee. Maaaring manawagan ang mga green at pasifista ng usapang kapayapaan at akusahan ang Berlin bilang pasimuno ng gulo. Ang koalisyon ni Chancellor Olaf Scholz ay marupok na. Maaaring tuluyang masira ito ng digmaan. Ayon sa survey ngayong taon, 60% ng Aleman ay sumusuporta sa NATO. Ngunit 40% lang ang sumusuporta. Susubukin ng sapilitang pagpapasundalo ang pagkakaisa at pipili ang mga leader, gumanti o makipag-usap. Kita ng Alemanya ang panganib at maingat itong naghahanda. Pinalalawak ang mga base militar sa Bavaria at Brandenburg. May bagong barracks, drone landing pad, at pagmamanman centers. Nagbago ang ruta ng kalakalan. Mas maraming bakal ang kinukuha ng Alemanya sa Canada kaysa Tsina. Nagtatayo ang mga kumpanya ng enerhiya ng liquefied natural gas terminal bilang kapalit ng nawalang gas sa pipeline. Gumagawa ng mapa ng ruta ang mga lungsod habang naghahanda ang mga bayan sa kanayunan sa pagtanggap ng refugee. Hindi lang ito tungkol sa pag-survive sa digmaan, kundi sa pagpapaisip sa Russia kung sisimulan pa ba nila ito. Hindi lang laban ng Germany ito. Sa buong Europa, nagigising na rin ang NATO matapos ang dekadang pagiging kampante. Nagising na ang NATO matapos ang mga taon ng pagiging kampante. Sa NATO Summit sa Dahig ngayong taon, nangako ang mga kaalyado na maglalaan ng 5% ng gross domestic product taon-taon para sa depensa. Para sa Alemanya, iyon ay $120 bilyon kada taon na mas mataas kaysa sa ginagastos nito sa kalusugan. Hindi lang ito tungkol sa budget. Isa ito sa pinakamalaking military build-up sa kasaysayan. Ang pangakong ito ay magdaragdag ng 27 trilyon sa budget ng NATO. Kaya aabot na sa 42 trilyon ang taunang gastos nito. Sa buong NATO, ang mga paghahanda ay nagmumukhang hindi na lang mga memo ng pulisisiya, kundi parang ensayo na para sa digmaan. Ang Poland ay may 3,000 at 1,000 sundalo at tinuturuan ng first aid at civil defense ang mga kabataan. Ang Finland, na patuloy ang conscription, ay kayang magpadala ng halos 1 milyong reservists agad sa labanan. Muling nililinis ng Sweden at Norway ang mga Cold War bunker sa kanilang mga bundok. Kasabay nito, nag-iipon ng landmine ang Baltic States
at tinatanggihan ang lumang kasunduan para magpadala ng malinaw na mensahe sa Moscow. Ang European Union sa Brussels ay nananawagan sa lahat na maghanda ng 72 oras na supply para sa emerhensya. Opisyal, ito ay para sa katatagan. Hindi opisyal, parang sinasabi ng Europa at Alemanya na mas mabuting handa ang iyong go bag. Nagpapanggap ang doktor para sa alyansa. Inaayos ang mga ospital para gamutin ang sugat mula sa labanan at inilalagay ang sarili bilang medikal na sentro ng NATO. Handa itong tumanggap ng maraming sugatang sundalo mula sa buong kontinente kung lumala ang sitwasyon. Nagpadala ang United States ng dagdag na tropa sa Poland, habang nagpadala ang United Kingdom ng barkong pandigma sa Baltic Sea. Kahit tutok sa European Union, nagsasanay pa rin ang Pransya at Alemanya sa cyber defense. Sumasali na rin ang Hapon sa pagsasanay ng NATO sa Pasipiko. Noong Pebrero 2000 at 25 sumali ang hukbong dagat ng Hapon sa mga carrier ng Amerika at Pransya para sa isang 11 araw na pagsasanay malapit sa Pilipinas. Hindi pa nagpadala ang Pransya sa Pasipiko mula pa noong dekada 1960 at 60 na po. Kaya't ang kanilang pag-deploy ngayon ay nagpapakita ng kahalagahan at pagkaapurahan ng sitwasyon. Ang banta mula sa Rusya ay pandaigdigan na ngayon. Lahat ng ito ay dahil mas matindi na kaysa dati ang mga babala mula sa mga analyst. Sabi nila, kung hindi mapigilan ang Rusya, posible ang mas malawak na digmaan sa hinaharap. Ngunit may kasamang panganib ang mga paghahandang ito. Maaaring maging bagong banta ang lakas ng Alemanya. Ang layuning protektahan ang Europa ay maaari ring magdulot ng pagkabalisa. Ipinapakita ng kasaysayan na kapag ang isang panig ay nag-armas para sa depensa, madalas itong ituring na panunulsol ng kabilang panig. Iyan ang security dilemma. Maaaring sagutin ng Moscow sa aktwal na pangyayari sa pamamagitan ng mas mabilis na pagpapalakas na nagpapalalim ng siklo. Sa loob ng NATO, may ilang kaalyado na nagmamasid sa katatagan ng Alemanya dahil sa kaba ng nakaraan o pagbabago ng balanse ng kapangyarihan. Ang hamon para sa Alemanya, kung gayon, ay hindi lang ang armadahan ang sarili, kundi gawin ito ng hindi nagdudulot ng mismong kaguluhan na nais nitong pigilan. Kailangang sabayan ng Alemanya ang lakas militar ng diplomasya, pagiging bukas, at suporta sa mga kaalyado. Dapat ipakita ng Berlin ang lakas ng hindi nagyayabang, kahandaan ng hindi pabigla-bigla, at determinasyon ng hindi nagiging paranoid. Hanggang ngayon, kaunti pa rin ang naidudulot ng diplomasya. Noong Pebrero, nag-usap sina Donald Trump at Vladimir Putin ng 90 minuto. May mga tawag pa noong Marso at Mayo, pero walang nagbago. Nagpulong ang mga opisyal ng United States at Russia sa Saudi Arabia noong Pebrero 18 para sa usaping kapayapaan at kalakalan. Ngunit nabigo ang pag-uusap. Noong Agosto, summit sa Alaska ang huling tsansa para maiwasan ang digmaan. Ilang araw pagkatapos, inatake ulit ng Russia ang Ukraine. Hindi na pwedeng maging mas malinaw ang mensahe. Sa pagtanaw sa 2030, may dalawang magkaibang kinabukasan na daraanan. Sa pinakamagandang kaso, ang mabilis na paglakas ng militar ng Alemanya at matatag na pagkakaisa ng NATO ay magpapaniwala sa Moscow na hindi sulit ang agresyon. Matatag pa rin ang Ukraine. Muling nabubuhay ang diplomasya at may marupok ngunit patuloy na katahimikan sa Europa dahil sa pananakot, kapayapaan sa lakas. Siyempre, iyan ang optimistikong bersyon na gustong ilagay ng mga gumagawa ng policy brief sa unang pahina. Mas hindi nakakaaliw ang mas madilim na senaryo. Kung igigiit ng Rusya na kumuha ng mas maraming teritoryo o umatake sa NATO, maaaring madamay ang Europa sa malaking labanan na di pa nakita mula dekada 1900 at 40 maaaring pabagsakin ng cyber attack ang power grid, pantalan, at supply chain. At posibleng mas marami ang refugee kaysa sa dati. Ang Alemanya, bilang sentro ng NATO, ay agad magiging frontline state at logistical na sentro na magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya, politika, at lipunan nito. Patuloy ang mga pagyanig sa hangganan ng Europa. Apektado ang pandaigdigang kalakalan, pananalapi, at pampulitikang katatagan ng mga epekto. Hindi basta-basta sumusugod ang Alemanya patungo sa kaguluhan. Mabilis itong naghahanda para dito. Sa panahong bumabagsak ang lumang patakaran at may bagong tunggalian, hindi na lang makina ng ekonomiya ng Europa ang Berlin, kundi tagapagtanggol din ng kinabukasan ng NATO. Ang totoong tanong ay hindi kung handa na ang Alemanya sa mga darating, kundi kung handa ang natitirang bahagi ng mundo.